Okay, simulan natin. Kung napanood nyo na siya, edi explain ko na lang ulit. So may natitira na lang tayo 4 bago tayo mag-finals. Tapos may utang pa kayo sa akin, midterm exam. So doon na rin sa dalawang part siya, isang midterm. Tapos isang finals. Doon sa lab. Hindi naman. Same lang. So siguro yung midterm natin mga 3 questions lang. Itong finals, 6. 1 to 9 lang. Very easy. Ang trend naman ng data natin, bumabawi kayo sa lab. Wala naman tayo nagiging problema sa lab exam. Pumapasa naman lahat. Kaya kung sumablay kayo ng LEC, chances are papasa kayo kung ipapasa nyo din yung lab. Eh di kahit bumagsak na ako ng LEC, bahala kayo. Okay? So SBM. So yung tinatawag nila na support vector machines. So ito pang ilan na to? Pang-4. So linear, logistic, KNN, SBM, decision tree, support vector, naive Bayes. So siguro naive Bayes na lang yung huli. Dami niyan, 7 yan. Actually 85 plus ang classification algorithms. 85 plus. Pero yung pinili ko lang yung ginagamit namin sa research at yung pag nagse-search ka ng related literature ng machine learning is ito yung commonly na lumalabas. So ano ba ang concept behind ng support vector? So may kanya-kanyang flavor kasi ang classification algorithm. So ang keyword lang natin dito sa SBM na lang itatawag ko is yung tinatawag natin na hyperplane. Hyperplane lang. Sir, ano nga ulit yung mga keyword na dapat naming tandaan lang? Pag linear regression, straight line. Yun na dapat ang unang papasok sa isip nyo. Pag linear regression, straight line lang yan. Pag sinabi ko siyang logistic regression, anong pumapasok sa isip nyo? Sigmoid function lang yan, letter S. Kina-classify ko lang as to either 0 or 1. Basta dalawa lang. Okay? Then meron tayong k-nearest neighbor. Sir, anong ginagawa ng k-nearest neighbor? Distance lang yan. Mas malapit ako sa kanya, hindi similar kami. Then meron tayong next is yung support vector machine. Ito yung hyperplane. Sa madalit sabi, ang hahanapin natin is margin. Margin lang. Gaano kalayo yung margin sa dalawang existing classes. So remember, hyperplane lang. Hindi mo kailangan i-memorize ang definition. Mas maganda kung alam nyo kung yung concept behind kung paano niya kinaklasify. Okay? Kaya nga hindi na ako nagpapa-exam ng identification. Mas gusto ko naintindihan nyo lang sa madaling salita kung paano niya dinedivide yung classes natin. So hyperplane lang at saka margining. So with respect lang dun sa mga gumawa, wala na to sa exam, wala na yan sa exam. So 1960 siya sinimulan ni Dr. Bapnik. So someday sana makadevelop ako ng sariling akin. Kaso mahirap mag-develop ng sariling inyo na algorithm. So 1960s. Then meron na siyang ka-partner, mga Russian siguro to, Russian song name. Then 1963, so nag-publish sila ng research, GPA, Generalized Portrait Algorithm. Ginagamit din ng support vector kasi sa image analysis. So 1964, so na-improve pa siya. Ang point ko lang dito is, tingnan nyo kung ano nangyari doon sa SBM. Ang dami ng pinagdaanan, then it took 30 years bago siya ma-perfect. It took 30 years. Okay? Ito yung sinasabi ko sa mga Gen Z na kagaya nyo. No offense sa inyo, Ang Gen Z kasi, hindi sila makaintay. Hindi ko rin naman kayo masisisi. Lahat ng gusto nyong information during your period is isang click away lang. Tama ba? No offense sa mga Gen Z, hindi ako nagsasabi. Nakapagbasa ako ng research on psychology na ang mga Gen Z kagaya nyo, ako millennial ako na ang mga Gen Z na kagaya nyo, hindi naman lahat, is generally hindi sila makapag-intay.
Gusto nila instantly. Sir, anong grade ko? Teka lang, kinukompute ko pa. Okay? So, it pays to wait. Ito yung lecture na ipapakita ko sa inyo na yung support vector machine, bago siya mag-improve, it took 30 years. Isang lifetime na yan eh. Kung iisipin mo ano. Isang reclusion perpetua na yan, halos lagpas pa. Pag sinentence ka sa life, usually 20 years. Ano, pag sinabing 5 counts of murder, i-times mo sa 20, ibig sabihin 100 years ka mag-i-spend sa ano, sa prison. So ito lang yung ano, ito lang yung masasabi ko since na pag-usapan natin yung oras at malapit na rin naman kayong graduate. Ano? So it took 4 years bago nyo makuha ang engineering degree. Hindi po pwedeng the next week engineer na agad kayo. Okay? Ganun din sa mga decision syempre sa buhay. Ano, wag kayong ano, impulsive. Ano? Dahil ganyan na siya or kung sino man siya or ganito yung gusto kong mangyari. It took time. Ano, uubos ka talaga ng oras bago mo ma-achieve yung gusto mo talaga sa buhay. Hindi pwede overnight success eh. Sinasabi ni Ray, mga athletes, overnight success daw, Michael Jordan. Hindi. Kung nakikita nyo yung routine nila, everyday, practice ng practice, tira ng bola, nakikita mo parang overnight success. Pero behind nung effort nila, hindi nyo siya nakikita eh. So, yun yung lesson na gusto kong i-impart sa inyo. Ano? May mga bagay na worth intayin. Okay? Gaya nitong support vector machine. Worth siyang intayin within 30 years. So, ano yung support vector machine? So, ang mini-measure natin dito is yung maximum margin. So, papakita ko naman kung paano niya kinaklasify. Yung maximum margin na sinasabi, yan yung tinatawag natin na hyperplane. Okay? Pwede mong i-project ang support vector into 1 dimension, 2 dimension, and 3 dimension. Hanggang 3 dimension lang. Okay? So, sampulan natin. Halimbawa, meron akong 1-dimensional na hyperplane o yung tinatawag nating vector lang. Kasi pag 2 dimension, pwede ko sabihin matrix na siya. Okay? So, yan. Iyaan yung margin natin initial sa isang hyperplane. Single point lang. Kapag dalawang hyperplane, syempre, meron na tayong x and y. Ano, meron akong x2, tapos meron akong x1. So, dalawa. So, pwede mo din siya i-project ng 3-dimensional. Parang AutoCAD. Ano, may variable x1 ka, may variable x2, may variable x3. Hanggang 3-dimensional lang ang projection ng data. No? Yan lang yung limitation natin. Kaya nga, pag nag-graph nga tayo, x and y lang. Okay? So, pwedeng i-project mo siya ng 1D, 2D, at saka 3-dimension, yung variable. So, ano yung main idea ng hyperplane? So, ganito lang. So, meron tayong classification, male at saka female. Ito yung mga ano, yung baby chicks, mga sisiw. Okay? Based on weight, so, papaano mo daw maika-classify yung dalawa? So, ang gagawin natin, magdo-drawing tayo ng boundary. Yun yung tinatawag nating hyperplane. Kapag nandito ka sa right side ko to, siguro left side sa inyo, okay, ikaw ay male. Kapag nandito ka naman sa left side, ikaw ay female. So, paano tayo magde-decide? Hahanapin mo yung boundary. Ang boundary natin dyan, yung orange line. Nagigets ba? Ganun lang ang concept niya. Kukumpitin natin yung boundary, pero anong basis ng computation? Ang basis ng computation, syempre, ito sample data, pag yung points mo is nandun sa kabilang side, ika-classify ka as male. Pag yung points mo naman is nandun sa kabilang side, ika-classify ka as female. Based saan? Sa boundary. So, ganun lang kadaling explanation ng support vector machine. Pero, maraming possible kung nasaan yung boundary. Pwedeng ang boundary mo, dating ko ano, pwedeng ang boundary mo is ito. Tama ano? Tama. Pwedeng sabihin mo, ang boundary mo ito. Ang boundary mo ito, tapos kung meron ka pang iba-ibang boundary. Pero alin yung magde-decide nung pinaka-best na boundary? So, ang gagawin natin is kailangan nating hanapin yung maximum margin. Ano? Sir, ano ibig sabihin ng maximum margin? Yung margin na maghihiwalay sa dalawang class. Maximum margin. Eh, dito yung margin ko. Yun yung hinahanap natin, yun yung kukumpitin natin. Yung pinakamalayong margin dun sa dalawang class. Okay? Sir,
Di ba sinabi mo, valid din naman sir yung mo, ang margin mo ito. Pero yan ba yung maximum margin? Hindi. Minimum margin siya dun sa male, ang maximum margin niya is in terms dun ng female. Parang ang nangyayari, nagiging bias ka naman dito sa mga male. Tama ba? Kung nilagay mong margin is ito. So, ang magandang explanation dyan, nahahanap ka ng margin na magse-separate dun sa dalawang class ng malaki. Nagigets ba? Ganun lang ang intuition behind kung papaano ginagawa ng support vector machine yung classification. Okay? So, maximum margin. Sige, pasok. Yan yung tinatawag, maximum margin classifier. So, yan siya. Basta yan lang. Basta yan lang hinahanap natin. Okay. Yun ay para sa one-dimensional. Pero how about, meron tayong two-dimensional, which is yun yung example natin. Ito ba yung hyperplane na magse-separate na maganda dun sa dalawa? Or, pwede din namang yan. Okay? Ang point ko, kapag two-dimension, nasaan yung line na magse-separate ng maganda dun sa dalawang class? Okay, nasaan? So, based sa computation dito, ito yung pinakamagandang line. Okay, magsusulat na ako. Nasa na yung ballpen ko? Wait lang ha. So, ito yung maximum margin natin. So, kung magsusulat ako, so, nalaman natin na ito yung maximum margin between blue at saka nung red. Okay? Mas malayo yung distance natin. Then, at some point, halimbawa, imagine natin ito ay North Korea. Okay? Boundary ang usapan eh. Halimbawa, ito ay South Korea. So, ibig sabihin, once na lumampas ka na sa border natin, nasa territory ka na ng North Korea. Okay? Once bumaba ka dito, nasa South Korea ka. So, ano yung tinatawag na Ano yung tinatawag na itong part na to? Kung ang analogy natin is North Korea at saka South Korea, may tinatawag silang DMZ. Demilitarized Zone. Neutral Zone. Tama. Hindi ka babarilin ng guard ng North Korea kapag nandiyan ka sa DMZ point. Neutral Zone kasi yan. Okay? Hindi naman pwedeng ang boundary na agad is pag lumampas ka lang ng 1 inch, babarilin ka na agad. Hindi ganun nangyayari. Kahit US at Canada, meron silang DMZ. Usually, parang malaking toll gate, i-interviewin ka ng immigration officer, ba't pupunta ka sa Canada, bakit magko-cross ka halimbawa sa US. So, yun yung in a way na tinatawag nating maximum margin na nagde-divide dun sa dalawang territory. Okay? Plus, sir, anong tawag dito sa point na to? Etong dalawa na to. Dalawa sa side na to, tapos ito. So, imagine mo na ito yung mga guards dun sa boundary. Ang tawag dito, yung nagtatouch na halos dun sa hyperplane natin, is ito na yung tinatawag nating mga support vector. Yun yung term. Okay? Itong mga to, na halos dumikit na dun sa boundary, parang sila yung magde-decide kung nasa North Korea ka na ba or nandun ka na sa South Korea. Ikaw ba'y North Korean? Ikaw ba'y South Korean? Yun yung classes natin. Okay? Support vectors ang tawag dito sa itong dalawa, support vector, tapos itong dalawa din. Ayan, yung sinatawag niya, support separator. Okay? What happen naman kapag yung classes, halimbawa, ito yung hyperplane natin, is nandun. So, di ba, i-classify mo siya as female? Kasi nandun na ako sa kabilang side eh. Tama? Tama ba? So, i-classify ko siya as female. Pero bakit? Ang nangyayari is tama pa rin yung classification na ginagawa niya. When it comes to support vector machine. Remember, may boundary ako before. Bakit? At some point, nakaklassify pa rin niya na tama as male. Kahit malayo ako doon sa kabilang boundary. So, may tinatawag ang support vector machine. Pwede kang misclassify, pero naitatama pa rin niya. Ang term dyan is yung tinatawag natin na soft margin. Okay? Meron akong maximum margin, then at some point, yung in-between ko,
is pwede kong tawagin na soft margin. So para mas maintindihan nyo ang i-explain ko na lang para mas madaling intindihin yung soft margin. So for example, meron kang magulang, super strict. Halimbawa yung parent ni Osric, super strict ang parents niya. Pag sinabi ng parent niya na grounded siya ng 30 days, hindi talaga siya lalabas ng bahay for 30 days. Tama? Tama. Bawa grounded ko Osric ng 30 days. Kung ganun klase yung parent mo. Pero may parent din naman na, okay, grounded ka ng 30 days. Pero, pwede mong bawasan. Linisin mo yung buong bahay. Okay? Gamit lang ay toothbrush. Pero at least meron siyang leeway. Meron siyang condition. Yung parent ni Osric, napaka-strict. Halimbawa, parent ko yung isa. Pwedeng yung 30 days ko, maging 7 days na lang na akong ground, basta lilinisin ko yung bahay using toothbrush. Okay? Kumbaga, dalawang klaseng parent, super strict. Yung isa, strict din naman, pero may pusong kaunti. Okay? May soft part pa rin siya. So, yung tinatawag na soft margin. Ang support vector, kahit naligaw ka ng landas dun sa kabilang side, kaya ka pa niyang i-classify ng tama. Kasi hindi lang naman property na isang ino-observe natin eh. Marami tayong property. So in a way, kahit malayo ka na doon sa kabilang side, yung SBM, pwede ka niyang i-classify as tama. Okay? Yun yung weakness ng KNN at saka ng logistic regression. Kasi once nandun ka na sa tigkabilang border, wala ka ng chance magbago. Okay? So, yun yung difference ng support vector machine. May maximum margin ka, at the same time, meron siyang consideration na tinatawag. May soft side. Okay? Kaya mas nagiging accurate yung prediction. Namali ka na, pero at some point, alam niya na tama ka pa rin at some point. Okay? Yung tinatawag natin na soft margin. Okay? Yan. So, sample lang yan. Ito yung maximal margin classifier. Nakuha natin halimbawa yung ganitong line. Pansinin nyo, mali na yung classification niya. Pero, nasabi nung support vector machine, although anak, naligaw ka ng landas, part ka pa rin ng pamilya. Okay? Kasi may soft side tayo eh. Yun yung ibig sabihin. Lumayo man ang loob mo sa aming red team, nagtampo ka, pero by heart, red team ka pa rin. Okay, hindi ka namin itinatakwil ng fully. Okay, naintindihan ka namin, red ka pa rin kahit lumayo ka. Okay, yun yung ibig sabihin ng soft margin. So may consideration siyang binibigay. Ito na lang. So how about ganito naman? Nasaan ang hyperplane nito? So, ganito yung ibig ko sabihin. Hindi porke na hindi mo mahanap yung hyperplane is wala na. Pwedeng ang nangyari, nandito yung mga red. Tama ba? Nandito yung mga blue. So, ipo-project mo siya sa 3D space. Tingnan mo siya sa ibabaw. So, ang magiging hyperplane mo is 3D din. Parang may yero dito sa gitna. Yan yung magse-separate sa ating dalawa. So, 3-dimensional. Malay mo nga naman, yung red ay nasa ibabaw, yung blue ay nasa ilalim. O kaya baliktad, yung blue ang nasa ibabaw, yung red ang nasa ilalim. Sisilipin mo siya sa higher dimension. Kung posible pa rin. Posible pa rin naman eh, hanggang 3D dimension pa rin na may ginagawa natin. So yun yung ibig sabihin niyan. So pipili tayo mamaya ng mode, kernel na tinatawag. So maraming type ng kernel ang SBM. Meron siyang linear, merong RBF, explain ko na lang mamaya. Meron ding sigmoid, merong poly. So usually 4 lang. Linear, edi straight line. RBF, circular. Sigmoid, hindi S dito eh, pero may curve. Hindi ko ma-explain kung anong gagawin ng sigmoid. Yung poly, edi ito straight line. Pag polynomial ang line mo, nagko-curve din. Depende kung anong degree ng equation mo. Halimbawa, x squared. So, pag sinabi mong x to the fifth,
mas curve ito kaysa i-compare mo dun sa ano, sa X2. Okay? So explain ko yung mga kernel, mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano ibig sabihin. So ano pa ba meron dito? Ayun na nga yung sinasabi ko, ito yung 3D space. Yung red ko nasa ilalim, yung blue nasa ibabaw. Yung dinrawing ko kanina. So pwede mo siyang i-project. Yung hyperplane mo, edi 3D nga din. Ito siya. Yun yung point. So tingnan ko lang kung meron pa dito. Ano. Pero actually na-explain ko na siya kung ano ibig sabihin. Okay? Ito, mathematics behind lang ito paano hinahanap yung hyperplane. So gagawin pa natin yung computation. Gusto niyo ba? Wag na, dimot ko na mag-integrate eh. Dating-dati namimiss ko yung utak ko na kahit ano ibigay mo sa akin na integration by parts, integration ng higher order, kaya kong solvein eh. Ngayon hindi ko na alam. Kayo din, di ba? Kaya 125 ako sa integral eh. Dos ako sa differential. Medyo nahihirapan ako sa differential. Ay sir, sa differential equation. Ayun. 3. Hirap eh. 3. Proud ka sir na 3? Oo, pinaghirapan ko naman din kasi. Mahirap lang talaga. Engineering economy, 125. Panis, ang dali kaya. Pero may bagsak nga ako 3. Okay? Sige, i-demo ko lang sa inyo yung kung paano siya i-execute sa sa Google Colab. Sige, try lang natin to. May seaboard ako, medyo matagal. Wait lang. At di ko na sinama yung seaboard. Or may internet ba ako? Wala. Wait lang. Meron. Medyo matagal lang talaga. Okay, run all ko lang muna. Then from time to time, yan. Okay? So wala namang question dito sa ibabaw. Wala naman. Open notes naman tayo sa lab. Kaya huwag nyo nang questionin. alam niyo yan, nag-i-import lang tayo. So ang dataset natin dito is medical dataset. Virus, kung may virus ka, or wala, 0 and 1. Hindi pa ito yung data talaga na gagamitin natin. I-demo ko lang sa inyo kung paano ginagawa yung hyperplane. Ito, wag niyo na muna intindihin ito, sample lang ito. So dalawang class, nag-drawing lang tayo ng hyperplane sa gitna. Ito yung maximum margin. So siguro at some point, ito yung mga support vector niya. Ito yung mas malapit eh. Okay, kung do-drawingan ko siya, so yan yung magiging hyperplane. Dapat nandun yung line na hindi lang tumama. Okay? So ganyan lang ang concept ng support vector machine. So ang ipapakita ko sa inyo, ano yung iba't ibang klaseng kernel. So magte-train tayo ng SVM So sklearn SVM support vector classifier. So yan lang ito lang yung implementation ng SVM. SBC, wala tayong SVM Meron tayong SBC at saka SBR. Support vector regression yung isa. Pwede ka kasi mag-predict din na number. Okay? So ito yung scalar natin, SBC. So ang variable ko ng X ay hindi kasama yung virus present. Tama ba? Yung med1 at saka yung med2 ang laman ng X. Ang laman ng X is med1 at saka med2 lang. Dinrap ko yung virus present in terms ng column. Yung Y ko, yun yung virus present. Okay? Sir, ano yung 0.05? I-explain ko din mamaya Sir, ano yung kernel na tinatawag? Ang gagamitin nating separator ay straight line. Yun yung ibig sabihin ng linear. Madami tayo. Linear, RBF, poly, sigmoid. So, ipipit ko yung linear. So, ginamit ko ay regularization ang tawag dito, 0.05. Then, ang kernel na gagamitin ko straight line linear. Itong function na to, hindi ko na to i-explain. Ito ay available to sa manual ng SVM. Kinape-paste ko lang yung code. Hindi ito
originally nanggaling sa akin. Binigay na talaga to ng manual kung paano mo i-plot yung SBM. Di ba meron akong X and Y values? So, i-execute mo lang yung function. The way na gagamitin mo siya is plot SBM boundary, ano yung model mo, then yung variable na mga X, at saka yung target mo na Y. So, ito siya. Ang model ko dito, kung titingnan nyo, sir, nasan yung model? Diba ang model ko dito, kung titingnan mo, is support vector machine. So, pinasa ko lang yung model sa loob. Then, ang variable ko, med1, med2. Then, ang Y ko is yung virus present. Kung ipa-plot mo siya, automatic ipa-plot na niya. Ito yung projection ng support vector machine. Ayan, kung titingnan nyo siya, ano. So, ganito yung magiging itsura niya. Ayan. Ito yung in-explain ko kanina. Sir, bakit may mga naliligaw sa gitna? Yun talaga. May naliligaw-ligaw talaga sa gitna. Yung kasing example ko is napaka-perfect ng classification. Walang perfect na classification. Ito kasi totoong data na to. So, ito yung hyperplane, yung maximum margin. Ito yung soft margin. Okay? So, yan yung mga soft margin. Sir, ano nga ulit yung may mga bilog? Support vectors. Ano, parang sa boundary, sila yung mga guards na magde-decide kung aanib ka na sa North Korea or babalik ka sa South Korea. Okay? So, sana someday magkabati na yung dalawang Korea para isang country na lang sila. Okay? Dati, East Germany, West Germany, binasag nila yung, yung wall, di ko alam kung anong tawag sa wall na yun. Berlin Wall something. Oh. Dati kasi ang Germany, dalawa. Pero ngayon, isa na lang sila. So, someday, hopefully, yung North Korea at saka South is mag-reconcile. Sana mag-reconcile sila. Diba, very powerful kapag isang Korea lang. Yung South nga, ang lakas na eh. Sasama mo pa yung North. Kim Jong-il, Kim Jong-un. Okay? So, ito pag linear. Ang ginamit natin dito is linear. Okay? So, nagbabago siya. Ito, same din. Then, ang implementation ng support vector machine is ako din yung magde-decide kung ano yung random state. Ang support vector machine kasi, ang initialization niya is yung term sa mathematic na, is stochastic. Sir, ano ibig sabihin ng stochastic na mga bagay? Very random. Okay? Kaya pag hindi tayo maglalagay ng random state na 101, magkakaiba tayo ng sagot. Sir, di ba sa training and testing lang yan nilalagay? No. Pwede mo siyang ilagay mismo dun sa model para iisa lang yung sagot natin. Mag-iiba-iba yung projection natin eh. So, ang random state natin dito, sa example na to, is 101. All throughout, R state na lang. Dinefine ko na lang kasi gagamitin ko siya always. So, yan yung linear. Sir, what if baguhin ko yung model? Halimbawa, gagawin ko siyang RBF. So, ganito yung mangyayari na plotting dun sa support vector machine. Pag RBF, nagigi siyang circular. Okay? Kinokordon niya yung kinokordon niya yung boundary. So, nakikita niyo, straight line, ang hyperplane ko is ito ng line na to. Tapos, ang classification ko is nandito. Yung nasa labas, soft margin pa rin. Naiiba lang ng projection. So, radial basis function, circular, linear, straight line. So, next, sir, ano pa meron? Meron din, halimbawa, nilakihan ko yung value. So, pansinin nyo, mas lower yung value ng letter C, yung regularization, mas smooth lang yung line. Layo pala nun. Wait lang Mas lower yung value ng C, gaya nito, 1. By default, yan ay 1. Regularization ng tawag dyan. Gaano ka-smooth yung line. Pag nilakihan mo siya, gaya nito, ginawa kong 5. Pansinin nyo, may kanto-kanto na siya. Okay? May kanto-kanto. Mas well-defined siya, pero meron siyang kanto-kanto. Yan. May mga kanto-kanto na yung curves. Then, meron din tayong tinatawag na sigmoid. So, ito yung sigmoid. Curve lines. So, naiiba tayo,
Then meron din tayong tinatawag na polynomial, which is nagka-curve yung line. So pag nilalakihan mo yung degree is gaano kalaki yung degree ng equation. Ba, second degree equation ka pa, third degree equation. So kung gagawin natin, assuming gagawin ko siyang 100, so ang SBC ko is 100, hindi na niya kaya. At some point, hindi na niya kaya. How about 50? Hindi rin. So gawin ko lang siyang maliit, bawa squared lang. So ganito lang yung magiging line. Halos straight line din lang. So nagigets ba? Ang polyline kasi nagka-curve. Polynomial line nga eh. So halimbawa, lalakihan ko ulit. Halimbawa 20. So nagka-curve lang siya. Sign yung poly. Sir, ikaw ba ang magde-decide sa exam kung RBF siya, linear, poly, or something? Tayo. Pero tuturuan ko kayo paano naman gawin. Madali lang din. Gagamit tayo ng grid search. Based dun sa data natin, alin yung pinakamagandang mode? Very obvious. Dalawa lang yung pipiliin ko. Sige, dagdagan ko pa ng isa. So, ang ginagawa natin para malaman mo kung ano yung pinakamaganda, usually yung sigmoid hindi maganda. Okay? Sir, ano yung ginagawa ng grid search? Diba kapag KNN tayo, meron tayong elbow method. Tama ba? Ilan yung k-value? Kapag support vector machine, grid searching gagamitin natin. So, sir, paano ginagawa yung grid search? So, ganito. Magde-define ako ng model, SBC. Pansinin niyo, walang parameter sa loob. Kasi hahanapin natin yung best parameter. Magde-define ka ng value ng C. Magde-define ka ng value ng C. Dictionary type. Itetest mo itong value na to. Itetest natin yan isa-isa. Then itetest natin din isa-isa. Linear, RBF, folding. So ganito yung gagawin ng grid search. 0.1 as linear, 0.5 as linear, 0.1 as linear. Isa-isahin niya yan. Then RBF, 0.1, RBF, 0.5, RBF, 1. So ibig sabihin, itetest natin isa-isa. Hanggang mahanap natin yung best parameter. Okay? So ang tawag dyan is grid search. So ito yung model natin. Ito yung model. Hahanapin ko kung ano yung ilalagay ko dun sa loob. Based dito sa So sige, i-run ko siya. Then gagamit ako ng grid search CV. Grid search CV. Model ko ay SBM. I-test mo yung SBM sa ganitong parameter. Nagigets ba? Okay? So itetest ko siya. So may sagot na yung grid search. E di meron na akong variable na grid. Para makita mo yung best parameter, grid.bestparams_. So sabi niya, ang pinaka-best is 0.01 kernel I linear. So sir, anong gagawin mo pag nalaman mo na yan yung best? I-remodel mo ulit. Ilalagay mo yung value. C. Linear. Linear. Yung random state naman, given ko na yan. Then, i-plot mo ulit. So, ito na yung pinaka-best na separator. So, pag magmo-model ka, ang gagamitin mong values is yung ibibigay sa iyo ng best parameter. Okay? Sir, sino magde-decide nito? Actually, ang daming possible combination. Sige, ako na lang magde-decide ko ano mga best parameter. Hanapin nyo na lang kung ano yung best. Kasi marami kang pwedeng ilagay eh. Pwedeng ilagay mo dito is pa isa-isa eh. Halimbawa, ikaw ba ay 1? Ikaw ba ay halimbawa ay 2? Ikaw ba ay 2.1? Pwede mo kasing ganyan eh. Halimbawa ay kay 2.21. Pwede kasi yung ganyan. So napakadaming possible value. Pero ang gagawin ko, kung mapapansin nyo na lang, sinisimulan ko sa maliit, sa 0.5, 0.1, 1, 10, malalaki ang distance. So siguro naman yung 2 ay similar lang dun sa 1. So nilalakihan mo na lang yung distance. So up to 1,000. Itetest niya lahat yan. Then sasabihin niya sa'yo, ito yung best parameter. Then imo-model mo ulit. So ito yung pinaka-best na na algorithm. So ano yung letter C? Regularization. So sabi dito, mas maliit yung value, mas maraming mamimisclassify. Pero
lalaki din yung, ano tawag to? Leads to a softer margin, better generalization. So, mas maganda ano lang, mababa lang yung value ng C. Paano naman pag nilakihan mo? Ano? It penalizes misclassification heavily. Ano? Pero prone to overfitting. Pag sinabing overfitting, kahit tama na yung prediction mo, ano, nung model, is kino-consider pa rin niyang mali. Parang ang overfitting, sa madaling sabi, nabobobo yung ano mo, yung algorithm. Laging ang prediction niya ay may cancer kahit wala naman. So ingatan niyo lang, huwag mag-overfit yung inyong model. Kaya nga sabi ko, mas maganda rin ang result mo is hindi talaga siya 100%. Kasi pag magpapublish ka ng research, tapos ang classification accuracy is 100%, red flag na agad yan sa mga editor. Sa totoo lang. As much as possible, may variation pa rin. Bibigyan mo pa rin siya ng error. Kasi baka questionin nila, sasabihin nila yung model mo overfit. Masyadong magaling siyang mag-detect ng may cancer, pero pagdating sa wala, is hindi na. Okay? Then yung RBF, ito, yung kernel natin by default is RBF pag hindi mo nilagyan. Okay? So marami dyan. Ito, linear, radial basis function, yun yung RBF. Ito yung polynomial relationship. Then, it acts like a neural network activation. More on this sa elective tree. Kasi meron tayong neural network activator na sigmoid din ang parameter. May Adam. Merong, anong tawag dito? Merong, anong tawag? Tangent. Ano, iba-iba. So, hindi ko nire-recommend kapag support vector machine nagagamit ka ng sigmoid. Based from my experience, ano. Kung maniniwala kayo sa akin, eh okay lang. Kung hindi din naman, eh di wapakels. Pero ito yung based from experience. Okay? Kaya nga may teacher din kayo na share namin yung experience namin. Ano? Kasi alam ko na, hindi ako gumamit sa research ko ng sigmoid. Kasi napaka-bad niya mag-predict. Siguro sa experience ko, sa iba siguro okay lang. Pero through my experience, hindi ako gagamit ng sigmoid. Okay? So game, ito pa lang yung data natin. Okay? So, in-import ko na lahat, ano, ito yung sample ng data natin na may encounter nyo sa exam. Kung mapapabigay sa inyo yung SBM. So, i-import ko na lahat. In-import ko na lahat dyan. Standard scalar, train test split, nandito na yung support vector classifier, nandito na yung confusion matrix. Kahit itong accuracy score na in-import ko na lang kasi ito. Sir, anong ginagawa ng accuracy score? Binibigyan ka lang niya ng isang number. Yung accuracy lang ibinibigay niya. Kung doon ka lang interesado. Pero yung accuracy score naman is makikita mo na naman sa classification report. Kung interesado ka lang gamitin siya. So, paano gamitin yan? Ganun din. Ano, magpe-predict ka sa X-test. Accuracy score, Y-predict, tapos ibabangga mo siya sa X-test. Basta kung saan mo siya ibabangga, ano. Okay? So, in-import ko na siya. Ang dataset natin is ganito, kakomplikado. Meron tayong 31 variables ng cancer pa rin ito. Ito ay malignant. Yung letter B na isa is benign. So, ito, radius mean. Base dun sa nakikita ko na variable, sinukat niya dito ay tumor. Usually, ang manifestation ng cancer ay tumor. Lump. Kakapain nyo. Hindi nga, seryoso. Sa lalaki, ang pinaka-common sa ating cancer is prostate. Prostate. Alam niyo naman prostate, di ba? Sa reproductive organ natin. Kaso, nagmamanifest siya based from research, 40 years old and above. So, candidate na ako. Kayo hindi pa. Based sa research, usually, mga 40 years old and above, doon siya nagmamanifest. Pero ang breast cancer sa babae, as young as 20 years old, meron eh. Okay? Yung shinare ko sa Facebook, kung nakita nyo, pinsan ng asawa ko, namatay naman siya, gallbladder cancer. Pinsan ng asawa ko. Lately lang, nito lang week na to. Sayang, nagtatrabaho na siya sa UK, dental tech.
Tapos na-diagnose siyang may gallbladder. Umuwi siya ng Pinas. Severe na. Within 3 months na pag-uwi niya, wala na siya. Ganun kabilis ang buhay. Gallbladder, binalutan ng mass yung gallbladder niya. Hindi siya makapaglabas ng bile. Which is very essential siya. Hanggang sa, ayaw na rin naman niya magpagamot, hanggang sa malaso na yung katawan niya. Hindi siya namayat. Actually, hindi siya namayat. Nalaso na lang talaga yung katawan niya. Nilibing siya kahapon. Pinsan ng asawa ko, hindi naman ako related. Pero close din kami at some point. Okay. Alam niyo yung pag nililigaw ka, sabihin mo naman dun sa pinsan mo, mahal ko siya. So, isa sa way. Pero hindi ako ganun. Straight up ako. Pag ayaw mo sa akin, hindi mag-move on na lang ako sa iba. Malas mo. Yung siya. Ganun lang. Pag ayaw sa'yo, move on. Ayaw Huwag pilitin. Sabihin mo na lang, edi ayaw mo, di wag. Okay? Malas mo. Huwag ganun. Huwag naman ganun ka-overconfident. Pag ayaw, edi okay lang. Okay, game. So, kung titingnan niyo yung data, meron tayong dalawang hindi naman importante. Tama. Kapag ang ID mo ba is 842302, may probability ka ba magka-cancer o wala? Di ba? Wala naman. Tapos, merong data lang dito na hindi maayos. Hindi ko alam kung ano yung unnamed 32. So, idadrop natin yung dalawang column. So, balik tayo sa CPE, CPE 15. Ito, chinecheck lang natin kung meron tayong missing data, By the way, sir, bibigyan mo ba kami ng dataset na madumi? Pwede. Okay, para naman may challenge. So, wala tayong missing data. 569. Ang gagawin natin dito, ano yung code na to? Ano ibig sabihin na to? Pipiliin ko lahat ng column except the last one. So, ibig sabihin, hindi ako nagdadrop. Ini-splice ko lang para matanggal yung unnamed 32. Pag in-execute ko to, mawawala yung unnamed 32 dun sa ulihan. Nagigets ba? Okay? Lahat ng column, negative 1, yung last column hindi kasama. In-splice ko lang. Then, ang next step naman is idadrop natin yung ID. Tama ba? Idadrop natin yung ID. Ano ba tong sari-sari na to? Mayroong mga ganito pa. Okay, wala tayong missing data. Ayan. So, ang ginawa ko na lang dito, dapat dinrop ko na siya Pero ang ginawa ko pala dito, nag-set ako ng ID. Yung index. Di yung ID ko pupunta doon sa site. Tama. Ito na yung magiging ID ko. Okay? Hindi maganda yung ID. Ang ginawa natin dito is in-reset ko yung index para mag-umpisa siya ng 0 to 568. Parang mas maganda dinrop ko na lang, di ba? Kanya-kanya tayo ng approach. Pero kung gusto niyo i-drop agad, ay okay din naman. Ang ginawa ko siyang index, then ni-reset ko. So, okay na ba yung data natin? Okay na. Pwede na ba tayo mag-classify? Ito yung variable, radius hanggang fractal. Ang target natin is yung diagnosis. Medyo kakaiba yung diagnosis nasa unahan. What if bigyan ko kaya kayo ng target nando sa gitna nung table? Kaya pa ba? Ililipat ko lang naman sa gitna yung diagnosis Hindi magi-splice lang kayo. Kaya yan, di ba? Concat, splice. Kasi nasanay kayo nandun sa hulihan Hindi ganun lagi. Usually, sa totoong buhay, yung diagnosis, minsan natatagpuan mo siya sa gitna. Wala siya sa tigkabilang side. Anong ginagawa ng iba? Ini-export na lang ulit sa CSV file, kinakat yung column, nilalagay doon sa side. Tapos, i-import ko na lang ulit. Pwede naman di ba? Pero what if bawal yung ganun? Di ba? Hala na kayo. Okay? So, sige, ilalagay ko na lang sa pinaka-right side. Nakakahiya naman. O kaya sa unahan. Kaya nyo naman kahit nasa unahan. Kaya nito. Okay? So, ready na ba? 569. So, wala tayong missing data. Chinecheck ko lang kung may missing data. Ang variable natin is 30.
kung hindi ko isasama yung diagnosis. So, meron tayong 30 features, 30 variable na magde-decide kung may cancer ka o wala. Medyo madami-dami na to. Based sa sukat ng tumor. Kasi may compactness, may area, may radius, may perimeter. Radius worst, siguro yung pinaka-worst na part. Okay? So, tingnan natin, ilan lang yung diagnosis. Eh di unique, dadalwa lang. Malignant at saka benign. Ito yung next step na kailangan yung malaman. Okay? Mas maganda kung sa support vector machine, dun sa library niya, is wala kang makikitang categorical data, MB. So remember to ha, remember, kapag napatapat sa inyo yung support vector machine, lahat ng data ko na i-feed dun sa model, mapatarget ito ha, is kailangan is numerical lang. Ulitin ko sa support vector machine, ayaw niyang tumatanggap ng characters. Gusto niya ay numbers. So, sir, anong ginawa mo dito sa replace? Yung M is i-convert ko lang sa 1, yung B i-convert ko sa 0. Permanently in place true. Kaya, kung makikita nyo yung code natin, pag ito, in-execute ko, ito na yung M. Yung 0 ay B. Nagigets? So, lahat siya ay number. Lahat siya ay number. All throughout. So, next step. Sir, may validation data tayo. Ito yung ipipredict natin. Sir, bakit yung validation data natin nanggaling sa CSV? Eh, gusto ko nasa CSV. Okay? Pwedeng ang validation data mo is manggaling doon sa CSV. So, ito yung ipipredict natin mamaya. 10 pasyente. Ang diagnosis ko is negative 1 muna. Hindi ko pa kasi alam eh. Pero ito yung variables niya. Okay? Yung method na to, na SBM, is kagaya lang siya ng KNN at saka logistic regression. Kagaya lang siya ng flow. Ang nagbabago lang is yung model. So, ganun din yung gagawin natin. Meron akong data hanggang 568. Dadagdagan ko lang ng 10 validation data. So, nagigets ba? Meron akong 568. Actually, 569. Ito yung validation data. Inilagay ko lang dun sa ilalim. Kaya kung mapapansin nyo, tayo ay 579 na. 569 plus 10 na validation data, tayo ay 579. Ito ay 0. Kung mapapansin nyo, nagtatapos tayo ay sa 9. So, pwede bang i-reset ko yung index pagka-add ko dito? Kasi kung titingnan mo, ito ay from 0 to 9. Yung isa is from 0 to 5, 6, 8. So, bali ang nangyari, lalabas din yan. Lalabas din yan, pero mangangagat yan mga tatlong estudyante siguro. Pag... Okay? Lalabas din yan, lalabas din. Okay, so balik tayo dito. So meron akong 569 data. So nag-add lang ako ng 10. Nagigets pa ba? Nagigets pa? Parang kagaya lang to nung KNN tsaka logistic regression example. So ito lang yung tail 12. Okay? So 568, 579. So ang ginawa lang natin, nag-reset lang ako ng index. Eka, i-run ko nga muna lahat. Nagbago yung dataset ko. So ayan, 568 plus 10, edi 578. Yung original data natin is nagtatapos lang dito sa 568. Nag-add lang ako ng 10. Sir, bakit nga ulit nag-a-add? I-scale ko kasi ito. Ang support vector machine, napaka-sensitive din niya sa unscaled na data. So, ang gagawin natin, i-scale ko yung data ko lahat. At least yung variable ko na from radius mean hanggang doon sa dulo.
Ganun lang ulit. I-scale ko lahat, pero hindi kasama yung diagnosis. Okay? Kasi yan yung target natin. So ito, similar lang to dun sa ginagawa natin before. In-scale ko hanggang 578, may plus 10. Tinransform natin sa standard scaler. Kinonvert ko lang ulit sa data frame. So ito yung scaled version. Okay? Hanggang 578. Okay? Eh di pwede ko nang tanggalin ulit yung 10 inad ko kasi perfectly na scale ko na eh. Kasi ite-train ko yung model sa scale data. Kaya kailangan tanggalin ko muna. Ano, para sure ako na itong pasyenteng 10 is hindi niya to nakita sa training. Ano, hindi niya to nakita. Kumbaga bagong-bago lang sa kanya to. Ang gagawin natin, yung X variable is tatapusin ko lang hanggang 569 na index. Tama. 569 to 579. Hindi kasama yung 570 to 579. Hanggang dun lang in terms ng row. Then lahat ng column, 30 columns. Yung Y, hanggang 569, then column 0. Bakit column 0? Yung diagnosis ko kasi nasa unahan eh. Siya ay column 0. So kung sisilipin mo yung X, ito na siya. Ano? 569 lang dapat. Teka lang, i-run ko lang ulit ano. Nag-overlap kasi yung ano yung data frame. So ito yung X hanggang 569 lang. Natanggal ko na ulit yung 10. Ito yung Y hanggang 569 din lang. Then train test split tayo. 30% na test size na may random state na 101. So magpe-predict tayo dito ano. Ito yung X train. 398. 70% yan. Ito yung Y train. 70% din yan. Okay? Imo-model natin yung support vector machine. Sir, bakit walang parameter sa loob? Hanapin pa natin yung best para. Okay? Random state lang ibibigay mo dyan. Para pare-parehas tayo. 101. Okay? Prediction. Ito ulit-ulit na lang to. Ipipredict ko yo based doon sa X-test. So, ito yung nagiging prediction niya. 0001. Ano ang confusion matrix? Sa benign, isang beses lang tayo nagkamali. Sa cancerous, 3 times. Ang accuracy niya is 98. So, pwede ko siyang gamitin sa clinical practice. Kasi kung titingnan mo, 98% yung yung accuracy. Okay? Pero siya na ba yung best model? No. So, ang gagawin natin, itetest natin ulit yung model. Gagamit tayo ng grid searching. Okay? Itetest natin to lahat. Up to here. Kernel, tatlong type, linear, RBF, tsaka poly. Okay? SPM ulit, random state, parameter grid. Isa-search mo yung grid ng bawat SBC. So, yan. Execute lang ulit. So, medyo matagal siya. Saglit lang pala, sorry. Okay? Then, ano yung best parameter? So, sabi niya, i-model mo siya gamit ay RBF na meron regularization na 2.5. So, ulitin ko lang ulit siya. 2.5, RBF, random state, 101. I-remodel lang ulit. Magpe-predict ulit. Confusion matrix. Okay? So, kung mapapansin nyo, wala na tayong mali dito. Kanina may isa pa tayong mali. Before, ang model natin is 104 at saka 1. Nag-improve ba? Dito, 63 pa rin at saka 3. Wala nangyaring improvement. Pero ano yung magiging accuracy niya? Medyo misleading kasi 98% pa rin. Pero alam ko, sa puso't isipan ko na ito yung best model. Kasi 1 lang naman yung difference eh. Kasi kung sisilipin mo yung confusion matrix nung nasa unahan, may error tayo dito isa. Ano? Doon sa baba, nung gin-research natin, 98% pa rin, pero wala na tayong error in terms ng benign. Okay? Pag ang sagot may 98% parehas, ay di tama ka. Pero pag ganyan yung case, hindi ko pinasusulat yung accuracy. Ang pinasusulat ko na is yung true positive rate.
Kasi hindi ko naman makikita anong accuracy mo sa unang model, 98. Anong accuracy mo dun sa best model, 98 din. Eh di sisilipin ko na lang yung confusion matrix. Tapos makikita mo dito, ito yung 100%, yung recall. Yung recall nung dati, malamang 99 to. Kung di ako nagkakamali, 99 yun. Nasaan na ba yun? Ayan, no? May difference. Pero ang accuracy natin is 98%. Okay, hindi natin nahahalata. So next, ay di yun na ang gagamitin ko, ano? So meron akong validation feature, ipipredict ko na yung 10 tinanggal natin kanina. Ipipredict ko na siya, unseen data. So ibig sabihin, yung patient ko na 1, which is 569, is mayroong cancer. Okay? Yung last patient ko is 0, is benign. Yan yung 10 nating validation data kanina. So sample plot, again, hindi ko na i-discuss yung code. Kinapi-paste ko din itong function na to doon sa support vector machine na algorithm yan, no? Hindi ako gumawa niyan kaya hindi ko may explain. Okay? Ang gagamitin mo lang, pag gagamitin mo yung class, edi ito nga RBF 2.5. Ito yung model CLF. The way na gagamitin mo siya is ipo-provide mo lang kung anong index number feature. So halimbawa, feature 1, feature 3. Ang tatamaan niya is yung texture mean at saka yung area mean. Sir, ano yung valid features natin? Pwede tayong mag-declare feature 0 hanggang feature 29. Remember, meron tayong 30 variables, tama? So 0 to 29 is valid. So yan yung radius mean at saka yung fractal dimension worst. So ito yung plot ng support vector machine sa dalawang variable. Sir, pwedeng 3D. Pwede, pero sa elective 3 na. Pwede mong i-project na tatlo yung variable mo. Fractal dimension, tapos ay may radius mean, tapos may isa pang component. Pero yung line is 3D din dapat. May ibang library para gamitin mo. Pero dito, dalawa lang yung ano natin. So sige, mag-explore pa tayo. Halimbawa, variable 6, tsaka variable 18. So papalitan mo lang yan para mai-plot mo siya. Plus 1, plus 2. Ito ay symmetry SE at saka concavity mean. Okay? So walang perfect na maximum margin. Kaya nga may soft margin tayo. So yan yung indices. Sir, edi pwede ako maglagay ng 31. Hindi na, wala na akong variable 31. Remember, 0 to 29 lang yung column ko. Okay? Yung 0, hindi na yun yung diagnosis kasi variable na to eh. So yan, ganyan yung way para i-project mo yung graph ng support vector machine. Okay? So sige, silipin natin ng malaki. So ito yung support vector machine. Yan. So pwede kayong maghanap na dalawang variable na magse-separate na maganda. So siguro yun, pag nag-separate siya ng maganda, yun yung magandang gamitin na variable to predict talaga kung may cancer ka o wala. Ano, class 0, ibig sabihin benign. Class 1, ibig sabihin cancerous tong part na to. So ganito lang, ibig sabihin yan. Kapag yung radius ng tumor is lumalaki, pag lumalaki siya, no, based dito sa compactness, ano, is may probability ka na may cancer ka nga. Kapag lumalaki yung tumor, mas malaking tumor, according dun sa graph, more chances of winning na malignant yung cancer mo. Okay, mas maliit siya, edi benign lang. Ibig sabihin, ano lang siya, ordinaryong tumor, hindi siya nagmumultiply. Okay? So, yan. Question mo na, SBM? Mamadaliin ko yung kasunod. Siguro hanggang decision 3 lang tayo. Okay lang naman. Sige, simulan ko na agad yung decision 3. Ha? Madali lang explanation ng decision 3. Kasi alam ko, kabisado nyo na to. Diba nag-data nag-ano kayo, data structure? Part siya ng data structure, actually. 3. Ano? Graphs. Okay? So, 3-base method. Sir, paano naman nagka-classify kapag ang method mo ay 3 base?
Okay, decision tree yung gagamitin natin. By the way, maraming klase ng decision tree. Ito yung next topic, random forest. Yung gagamitin nating decision tree, ang code niya is ID3. ID3 yung pinangalan ng gumawa. So ito siguro papapyawan ko to dun sa week natin, week 16, yung boosted trees. Itong random forest next meeting na lang to. Pero ngayon tatapusin ko within 40 minutes yung decision trees. Eh di yun lang yung ilalab natin next week. Dalawa lang. Sa yung dalawa pa, edi sa final exam na lang. Okay? So ganito lang ang decision tree. Wag na nating pahabain ng explanation. So pag ako'y nag-flip ng coin, by the way, ang decision tree, ang tatandaan mo lang concept is probability at saka Gini impurity. Dalawa lang Ulitin ko. Pag decision tree, ang papasok dapat sa isip mo is probability at saka impurity. Ganun na lang. Wag na yung Gini impurity. Impurity na lang kung madumi pa. Iba yung concept dito ng madumi. Nag-flip ako ng coin, chances are 50% magiging head, 50% magiging tail. Tama ba? Ano yung chance na tatayo siya? Meron din. Pero ang assumption ko, hindi siya tatayo sa gitna. Kasi pwedeng pag nag-flip ka ng coin, tumayo siya eh. Tumayo. Ewan ko. Okay? So, ganyan yung ibig sabihin. Pag sinabi mong decision tree, dalawa lang. It's either true na heads, o kaya ang false mo ay tails. So, ganun lang. Magde-decide ka lang, true or false. Mahal mo ba? Yes. No. Walang maybe. Walang in-between sa decision tree. Okay? Dapat sa pagmamahal, wala din ganun. Maybe. Hindi ka sure? Walang maybe sa feelings. It's either yes or no. Okay? So, ganito lang ginagawa ng decision tree. Nag-i-split lang tayo ng information based sa variable. So, ganyan lang kadali. Wag na yan. Ito. Hindi ko malimutan yung Shannon-Fano code. Na-experience mag-Shannon-Fano code. May subject kayo na control system. Ay, swerte nyo. Kasi itong topic ng Cloud Shannon-Fano, pinagko-compute kami ng error correcting codes. Bibigyan kami ng 64 binary numbers, 1010. Hahanapin namin alin yung part na nag-error at paano mo siya i-correct sa transmission. Swerte nyo, hindi nyo na-experience. Si Cloud Shannon. Okay? So, wag na tong history. Diretso na lang tayo sa kung ano itsura ng decision tree. Okay? So, ganito lang itsura ng decision tree. Uy. Left side, yung graph natin, laging true ha. Remember, left side true, right side false. So, sir, paano tayo nagka-classify? For example, meron akong x is equivalent to 2. Ganyan lang kadali. Is 2 less than or equal to 1? Totoo ba? Hindi. So, pupunta ako dito. Tama. Magde-decide ka lang dalawa. It's either true or false. Edi, is 2 less than or equal to 2? True. So, ibig sabihin, ang prediction ko dito is 2.2. Ganun lang kasimple ang decision tree. Okay? Pero paano mo to gagawin mamaya? Napakita ko din. So, until such time na marating mo yung pinakahuling leaf node, terminal node, yun yung magiging decision tree mo. Okay? So, next. Ayan, ito lang yung concept. Wag na nating patagalin. Impurity. Malinis na ba yung node o hindi? Ganun lang ang simpleng explanation. Malinis na ba yung node? Pure na ba siya o hindi? Kapag hindi, split. Kapag hindi pa malinis yung node, split. Pag malinis na, bawa 0 na yung impurity, ito na yung prediction. Okay?
So, sasampulan ko na lang kayo ng isa, probability. So, dumiretso na tayo sa probability. O, term lang. Mga term lang ito ng decision tree. So, meron tayong splitting. Nag-i-split. Imagine yung mga branches lang na siya ng puno. Meron tayong nodes. Sir, nasan yung mga nodes niyan? Ito. So, yan yung mga nodes. So, ano pang meron, sir, ng term ng decision tree? Ayan, nga yung nodes. Root node. Pag sinabing root node, ito yung variable na malaki yung contribution sa prediction kasi siya yung nando sa unahan eh. Okay? Pag sinabing root node, ito yung variable na malaki ang impact doon sa prediction kasi ikaw nga yung root node. Pinaka-top. Sir, ano namang tawag nung nasa dulo? Terminal node. Yung terminal node, nasa kanya ang prediction kung paano mo siya ipipredict. Okay? Root, terminal node. Okay? Tatlo yung terminal node natin. So, next, parent and child. Parang HTML lang to. Ito yung parent, ito yung child. At some point, naging parent to. Nagkameron ako ng child 1 at saka ng child 2. So, ganun lang. Parent and node relationship. Ayan. Branches. So, syempre, meron akong first branch, meron akong second branch. Branching. Okay, subtrees. Next, pruning. Ano ibig sabihin, sir, ng pruning? Ang decision tree, pwede mo siyang gupitin. Parang halaman. Okay? Parang halaman. So, sir, kapag nag-decide ako, nagupitin ko na yung decision ko hanggang dito, anong mangyayari sa prediction natin kapag ginupit ko na? Average lang nung dalawa, 2.2 at saka 1.5. Ang average niya is 1.9. Kung gusto mo mas simple lang yung model, meron tayong karapatan na putulin siya. At some point, pwede mo siyang putulin kung nagiging komplikado yung model mo. So, pag ginupit mo daw siya, yung prediction ko is yung average na nung dalawang branch. Okay? So, 1.9. Pruning. Pwede ko siyang gupitin. Okay? So, punta tayo sa probability. Ito. So, sir, paano kinocompute ang impurity? Ito yung basis kung bakit tayo merong decision tree. So, remember, meron akong bola. Imagine nyo, bola yan, candy yan, or kung ano man. Ano? So, paano natin kinocompute yung impurity? For example, probability tayo. Balik tayo sa probability nyo. Marunong naman kayo mag-probability, di ba? Permutation, combination. Basta yan. So, ano yung probability ko na kapag ako'y blindfold, bubunot ako ng bola na makakabunot ako ng red. So, 25%. Tama. Ano? Dalawang red over 4 na bola, 1 minus 2 over 4, yun yung probability ko. 0.25. Tama ba? 25%. Meron akong ganito, ang probability ko na pag bumunot ako, makakakuha ako 25% is red. Tama? Okay? So next, kapag bumunot naman ako ng blue, ganun din. Kasi 2 over 4 eh. Tapos 1 minus 2 over 4 is 0.25. Ano yung magiging Gini impurity ko? Pagpaplasin mo lang, 0.5. Sir, ipapakompute mo pa yan? Maybe. Okay? So, kapag ang Gini impurity mo is 0.5, anong ibig sabihin by definition ng decision tree? Kapag hindi pa pure, pwede ka pang mag-split. Yun ang ibig ko sabihin. Mamaya makikita nyo yung concept, mas malinaw. Kapag ang Gini impurity mo is hindi pa 0, pwede ka pang mag-split. Tama? So, another example. Tandaan nyo yun na, pag ang Gini impurity mo hindi pa 0, pwede pang mag-split. Ganun lang kadaling intindihin ng decision tree. Okay? So, another one. Ayan. Meron akong 3 blue, may isa akong red. Ano? Ano yung probability na makakabunot ako ng red? Ay di 1 over 4. Ito yung 1. 1, 2, 3, 4. 1 minus 1/4 is 18% lang.
Kasi isa lang yung bola na red eh. Tama ba? Pero mas malaki yung probability ko na makabunot ba ako ng blue. Hindi din. Ano, kung makikita nyo, 18% lang din. Then, ang Gini impurity ko is 3.375. Okay? Pure na ba siya, sir? Hindi pa rin. Pwede mo pa siyang split. Until such time na kagaya nung ganito na. Ano yung probability, ano yung Gini impurity ko dito na makakabunot ako ng blue? Ay di ang mangyayari dito is 0 na. Tama ba? 0.4, 1 minus 4 is equivalent sa 0. 0 red, at saka ito is, bakit sir 0 din yung blue? Okay, ang mini-measure kasi natin dito is purity. Ano? Although may probability tayo kanina, yung purity. Ano ibig ko sabihin ng purity dito? Sigurado ako pag bumunot ako kulay blue. Sigurado din ako na hindi ako makakakuha ng red. Very pure. Nagigets ba? Pag bumunot ako, 100% sure na sure ako blue yan. And 100% sure na sure ako hindi yan blue. Yan ay, hindi yan red. O yan, parang ganun. So, pwede pa ba ako mag-split in terms ng decision tree? Hindi na. Ano pang i-split mo? Eh, sure na sure ka na nga na ang prediction mo ay blue. Nagigets ba? So, kapag ang Gini impurity mo is 0, siya na yung nagiging terminal node. Siya na yung pinakalas sa line ng descendant. Hindi na siya nasundan. Ano, ibig sabihin, nabaog na siya. Hanggang dyan na lang yung bloodline. Okay? Very pure. Virgin, very pure. Tama ba? Siyempre, hindi ka naman magkakaanak kung virgin ka. Unless tinurok lang sa'yo. Walang ganun sa usapan natin. Okay? So, yan na lang. Tapusin na natin doon. So, ito, decision tree tayo. Implementation. Ang dataset natin ay penguins. By the way, papakita ko lang kung ano yung dataset natin. Ang daming time na mga foreigner, ano? Pati penguins, mini-measure nila. So, ito yung dataset. Palmer penguin. Ang daming time nila. Kasi may pondo sila sa penguin research eh. Sana all. Usually, mga Amerikano. Pupunta yan ng Antarctic, para lang Arctic, para lang measure ng penguin. Dami nilang time. Ayan, yan. Teka lang, medyo mabagal yung internet. So, ganito mayroon tayong dataset. Ipipredict lang natin alin sa tatlo yung penguin based sa measurement. Alam ko na, SB19, naiisip nyo na agad. Gento. Okay? So, chin strap, ganito yung chin strap. Yung Gento na penguin, ganito yung itsura. Yung Adelie, ganito yung itsura. Yung Happy Feet. Si Happy Feet ay emperor penguin siya. Si Mumble, yung magaling sumayaw na penguin, siya ay emperor. Wala siya dito. Okay? May nagtanong nung sa GE, yung kalaban sir ni Batman. Ewan ko sa'yo. Kasi may The Penguin din, di ba? May kalaban pa siya, yung penguin din. May kalaban siyang penguin din. Na itsurang penguin din, syempre. Okay, chain strap. So, mineasure lang nila yung yung, anong tawag dito? Nag-measure siya ng dimension. Hindi ko mapakita kung nasan yung mga dimension. Ito. Ito ang mineasure nila. So, pumunta sila sa kung saanong lugar. Mineasure nila yung culmen length. Ang other term, culmen. Ang other term is culmen. Pero yung dami nilang time. Nang huli sila ng mga penguin, minimeasure nila yung yung features niya. Okay? So, balik tayo sa dataset. So, ito yung dataset natin. Okay? Species, ito yung target. Gento, saang island na tagpuan, sa Bisco. Yung isang penguin, hindi nila nasukat. Siguro, pagkahuli nila, sumayaw na agad. Namangha sila eh. Hindi na nila nasukat. Sumayaw.
Okay? Then yung other, nasukat naman nila in terms ng millimeter, female, natagpuan sa Island Bisco, siya ay Gen 2. Okay? So, meron tayong 343 instances. Okay? Pero, sad to say, meron tayong mga missing data. Okay? So, 344, ito, 342 na lang, 342, 334. So, ang missing data ko dito is 10. Ang missing data ko ay 2. Dalawa yung nangyari na missing data, dalawa. Ang kompletong data dapat is 344. Question, pwede tayo mag-model kapag may missing data? Hindi tayo pwedeng mag-feed sa any algorithm kapag yung data natin is may NaN. Number 1 rule yan ng program nila. Hindi namin i-execute yung model namin kapag may nakikita kaming none. So, anong gagawin natin? Lilinisin. Kasi hindi mo masasagot yung item 1 to 6 kapag hindi malinis yung data. Okay? Ito, sinam lang natin. Alam naman natin, may mga kulang ha. Okay? Ano yung mga species natin? 3 lang talaga. Adderly, chinstrap, tsaka Gen 2. Ang unang step is kailangan linisin natin yung data. Idadrop natin lahat ng ano daw? Ng NA. Sir, bakit idadrop mo yung NA? Pwede ba nating isave? Ito, hindi na to saveable. Hindi ko na to maililigtas. Wala na kasi akong way para malaman yung ibang mass. Kung binigyan man lang ako kung anong sex ito, maaaring pwede ko pa siyang palitan. Hindi ko alam kung anong sex eh. Hindi ko alam. Pero kung meron ditong at least male man lang, pwede kong alamin ito. On average. Pero hindi ko na nga alam. So, ang gagawin natin is idadrop ko na siya. Nasaan na ba yun? Yung part na yun. Ito. df equals drop NA. So, may mga missing data pa rin ba tayo pagka-drop? So, 0. So, ibig sabihin, ang dataset ko is wala na akong missing data. Pero, alam ko naman yung data, may experience na ako. Kung sisilipin mo yung SEX, merong clerical error. Tunay ito, hindi to pinake. Kung kukunin mo yung Palmer Penguin na data, nag-encode sila ng male, female, hindi ko alam bakit may dot. Not sure. So, kung sisilipin mo siya, is meron siyang dot. Okay? Saan matatagpuan yung data na may dot? Ay di conditional selection. Hanapin mo yung SEX na dot. Data 336. Pwede pa ba nating isave to? Kung siya ay male or female? O pag tamad ka, buburahin mo na lang yung data 336. Kaya. Kaya nating isave, palitan ito kung siya ay male or female. Kasi meron akong idea ng mga iba niyang features. Oh. May idea ako ng iba niyang features. So, sir, paano malalaman? Okay? So, ito, nandun siya sa data na 336. Ito ay female. Okay? I-describe natin, i-compare natin siya dun sa existing data. So, sample. So, sample natin siya ha. Teka, i-run ko lang muna lahat. Nare-replace kasi pag isa-isa. So, tanggalin ko lang muna ito ha. Tanggalin ko lang muna itong line na to. Para makita natin kung ano yung i-replace natin. So, i-describe natin yung sex ng lahat ng species ng Gen 2. Tapos, dinescribe natin siya. So, gusto kong malaman kung paano ko i-replace yung dot. Lalaki ba siya o babae? So, titingin tayo sa average length. Sa average length. So, yung 44.5, saan malapit? Female.
So, female plus 1, male 0. Okay? So, ang score natin is, 1-0 in favor of female. Next. Ito ay 15.7. Ito ay 15.7. So, tabla na. 1-1. So, isang male, isang female. So, in terms ng flipper length, 217 yung isa. Ito ay 212. Masyado na siyang lalampas sa 221. So, babae. Male. Last one. Ang average nito is 4875. Yung mga lalaki mabibigat. Masyado na siyang lalampas. So, i-assume natin siya is female. So, with a score of 3 versus 1, i-assume natin na ito ay female. Hindi tayo nang hula ha. Based pa rin dun sa existing measurement. Hindi tayo nang hula dito. So, ang gagawin natin, i-check natin yung 336. Then, i-replace natin. Mali yung code ko. Dapat itong part na to ay nandun to sa baba. Ililipat ko lang to ha. Alam na natin na yung data 336, ang sex dapat niya is i-replace ko siya ng female. Okay? Pag chinek ko ulit yung data frame, dadalawa na lang, male at saka female. Okay? So, nag-pair plot lang tayo. Teka lang, i-save ko lang. Save. So, silipin lang natin yung pair plot. 20 minutes. Sir, bakit nagpe-pair plot pa tayo? Gusto ko lang makita kung madali siyang i-classify ba. Sige, silipin lang natin. Aha. So, based dito sa graph, mas madaling i-classify yung Gin2. Kung titingnan niyo yung graph, Sir, bakit mas madaling i-classify sa palagay mo yung Gin2? Very well defined kasi yung features. Ayan, naghihiwalay siya dun sa orange at saka sa blue. Madaling i-classify yung Gin2. Bakit, sir? Malalaki kasi sila. In terms ng feature. Kung titingnan mo yung blue at saka yung orange, halos naghahalo lang sila eh. Gaya nito. Pero yung Gin2 is medyo malayo yung features. Kung titingnan mo yung flipper length nila, malalaki. So by the graph alone, pwede ko sabihin na yung Gin2 is malalaking penguin siya. Tapos yung dalawa, yung Adelie at saka yung Chinstrap, halos magkatulad lang yung features. So, nagmi-mix kasi sila. Hindi sila humihiwalay dun sa features. Okay? So next. So kung titingnan mo ulit, nag-category plot lang dito. Hindi naman to require sa exam. Hindi yan require. Ipinlat lang natin yung average size. So, ito yung Chinstrap. So, ito yung Gin2. Okay? Maliit na penguin si Adelie. Based sa data natin. Maliit lang siya. So, pag maliit yung measurement, malaki yung probability na ito yung penguin. Okay? So, next. Malinis na ba yung data natin? Yes. Pwede na ba tayo, sir, mag-decision tree? Yes. Pero, hindi ganun kadali ang decision tree. May catch. Anong magiging problema natin dito sa dataset na to? Itong part na to. Saka itong part na to. Bakit, sir? Number, string, then meron tayong string. Anong sabi ko? Kapag x yung, pag variable siya, as much as possible ay number siya. Ay di sir, i-replace ko ito. Halimbawa, gagawin ko tong 0 and 1. Hindi rin. So, explain ko itong mabuti. Kapag gagamit ka ng decision tree, halimbawa, ni-replace mo ito ng 1-0, Decision tree ang usapan dito, hindi ito support vector machine, Pag sinabi mong 0 and 1, halimbawa lang, may tendency na ma-interpret ng decision tree na mas dominant yung male.
Kasi ang number niya ay 1. Kasi ang 1 is greater than 0. Mali. Gagana yung decision tree mo. Diba, binago mo to. 0, 1, 1, 1, 0. Halimbawa lang ano. Hindi yan gagana ng maganda sa decision tree. Ulitin ko. Halimbawa, ito ay A, B, C. Pinalitan ko to ng 1, 2, 3. May tendency mangyari na sasabihin ng model ay mas malaki yung 3. Ibig sabihin, mas maganda siya sa 2, mas maganda siya dun sa 1. Sa decision tree, absence or presence lang dapat ang nakikita natin. Lalaki ba talaga siya o babae? Ano? Hindi naman pwedeng ang variable mo ay parehas na 0. Walang magiging difference, tama? So, ang ibig ko lang sabihin, absence or presence lang. Ulitin ko, A, B, C. Gagawin ko itong 1, 2, 3. Ano? Mas dominant yung number ng 3 dun sa 1. So, sir, anong solution? Ang gagamitin natin is label encoding. Tingnan nyo to ano. So, instead na ABC, 1, 2, 3, ganito ang gagawin ko. Yung A, gagawin ko siyang column A, column B, column C. Then, ito ay 1, ito ay 0, ito ay 0. Kung B siya, ito ay 1, ito ay 0, ito ay 0. Kung C siya, ito ay 1, ito ay 0, ito ay 0. In a way, wala tayong bias dito, pero may bias ako sa Bini, alam niyo yan. Wala tayong magiging bias dito. Kapag hindi present yung B and C, ikaw ay A. Malayong malayo sa ganitong sitwasyon. Pwedeng ma-interpret kasi dito, yung 3 is much better than 1. Yung 3 is much better than 2. Magiging bias tayo sa 3 kung yan yung encoding. So, ang gagawin natin, para hindi tayo maging bias, ang gawin mo, label encoding. Yung available na value, siya yung magiging column. Nagigets ba? Para pag sinabi mo, ayan ay A lang, hindi siya B at saka C. Ay, ito'y B lang, hindi siya A at saka C. Ay, ito'y C lang, hindi siya A at saka B. Wala tayong kinikilingan, wala tayong kinakampihan. GMA ba yun? Okay? Kapag A ka, kapag B ka lang, kapag C ka lang. Wala tayong kinikilingan na yung 3 is greater than 2. Kasi ang sukatan lang natin, present ba yung 1 sa column mo o hindi? Label encoding ang tawag. Okay? So sir, paano ginagawa yan? May problema tayo dito sa sex at saka dun sa island. Yung species, sir, pwedeng gawin ko siyang number kahit hindi na. Kasi yan naman yung target natin eh. Tama ba? Except sa support vector machine. Sa decision tree, pwedeng ang target mo ay characters. Ito yung ibig ko sabihin. Teka, i-discuss ko muna to ng malupit. So, i-comment ko muna to. I-comment ko muna. Hindi, hanggang dyan lang. So, ang gagawin natin is ganito. Gagamit ako ng get dummies. Sir, ano yung get dummies? Dummy variable ng 0 and 1. Sir, bakit dinrap mo yung species? Bakit daw dinrap ko yung species? Hindi ko kasi gagawin na number. Okay? Sir, hindi ba maapektuhan itong Coleman length at saka yung mm? Pag sinabi mong get dummies, naghahanap siya ng non-numerical column. Okay? So, ulit. I-execute ko to. Kung mapapansin nyo, meron tayong tatlong island. Kasi sa column ng island, tatlo lang yung instance. Island Bisco, Island Dream, Island Torgensen. Yung sinabi ko kanina, meron kang column na sex female at saka meron kang sex male. Ito ay male kasi yun lang yung true. Nagigets ba? Sir, alin yung tinanggal mo dyan kanina? Drop first equals true. Ano ibig sabihin ng drop first equals true? Magbabawas ako ng column. Bakit kailangan ko magbawas ng column? Tingnan niyo tong sex female at saka sex male. Tama, itong female at saka male. Pag sinabi mong drop first row, ilan na lang yung matitira na sex? Isa na lang.
Mas maganda yung ganyan. Kapag hindi ka na male, automatic female na. Bakit kailangang i-map mo pa? Parang else statement siya. Kung hindi ko na matatagpuan sa Island Dream at saka sa Island Torgensen, malamang nasa Island Beast ko to. Mas maganda yung magiging splitting ng decision tree natin. So remember, ibabalik ko ulit, kapag walang drop first row, ibibigay niya lahat ng instance ng variable. Ano? Tatlo yung island. Sir, what if 15 yung island? Eh di 15 din yung column ng island mo. 0, 1, 0, 0, 2. So ibabalik ko lang ulit yung dating code. Sir, ano yung D-type int? Remember, ito ay hindi 1 and 0. True and false. So i-encode mo yung false at saka yung true sa value na integer. 0, 1. Okay? So yan. Tapos, yung y, yung target natin, yan yung species. So ganyan lang kadali. Sir, ready na ba yung data natin sa decision tree model? Yes, ready na yan pag ganyan. Huwag niyong kakalimutan na kapag meron tayong categorical features, kailangan padaanin mo sa ganitong code. Sir, pag wala, di wala, diretso lang. Okay? Hindi ko pati kayo bibigyan sa exam ng walang categorical features. Lalo na pag decision tree. Kasi diretso model yun eh. So, ang gagawin nyo kapag may categorical values, gagawin nyo yung label encoding. Okay? So, gagamitin ko na to. X and Y. Ayan na. Train test split ulit tayo. May random state. Sir, may random state din ng decision tree classifier? Yes. Ako din yung magde-decide. Ang nagbago lang natin dito is ito lang. Pero yung flow ng process ng classification, iisa. From linear regression up to decision tree, isa yung flow. Nababago lang yung model. So, ite-training ko siya. Ito na yung decision tree. Magpe-predict ulit tayo. Ito na yung prediction. Ulit-ulit lang yan. Okay? Classification report. 97% accurate. Anong itsura ng confusion matrix? Ang confusion matrix ko na is 3 by 3. Bakit? 3 na kasi yung pinipredict ko. Eh di sir, pwedeng 5 by 5 ang confusion matrix? Yes. Kung 5 yung class. 3 na yung class ko dito. 40 yung tumama, isa yung nagkamali. 21 yung tumama, 2 yung nagkamali. Dito, in terms ng Ginto, wala. Kasi kita ko sa graph kanina, very well defined yung Ginto na penguin, yung kulay green. Malalaki yung size, kaya madali siya i-classify. Sa graph pa lang kita mo na eh. Kaya tayo nag-pair plot kanina. Nahihirapan siya is in terms ng Adelie at saka nung chin strap. Pero hindi siya actually nahirapan eh. Nakita niya yung common features ng chin strap at saka ng Adelie. Sir, paano masasabi hindi siya nahirapan? Isa dalawa lang ang error eh. Okay? 97%. So next. Ito sample na lang feature importance. Bakit ang root node natin ay flipper length? So ibig sabihin, ano ibig sabihin ng feature importance? 54% ng prediction is na sasabi na ng flipper length. 32% ng prediction is Coleman length. 7% ng prediction is matatagpuan mo sa Island Dream. So siguro pag natagpuan mo yung penguin sa Island Dream, may factor na agad kung kung anong klaseng penguin. Malay mo yung penguin na yan, gaya ng Tamaraw. Sa Mindoro mo lang naman makikita siya eh. Philippine Eagle. Sa Davao lang. Pero may balak kung updated kayo sa news. Pinag-aaralan ngayon kung pwedeng magpakawala ng Philippine Eagle sa Mount Banahaw. Yes, SLSU SLSU tsaka DNR. Pinag-aaralan nila. So, siguro soon, makakita tayo ng Philippine Eagle sa Mount Banahaw. Pinag-aaralan nila eh. Tingnan nyo sa Facebook, may agreement ang SLSU tsaka DNR na pag-aralan kung pwedeng magpakawala ng Philippine Eagle. Ang laki. Nakakita na ba kayo ng Philippine Eagle? Ang laki. Isa sa pinakamalaking eagle sa buong mundo. Ang ganda niya.
Kaya yung mga poacher, favorite din siya. Naubos kasi siya kasi hinahunting. Hinahunting kasi mahal kasi siya pag binenta mo sa black market. Kasi malaki yung, kung makikita nyo yung, yung clone niya, clove ang tawag doon. Kayang-kaya talagang sumakmal ng unggoy. Kaya nga monkey eating eagle siya eh. Pag pumunta kayo sa parteng Manila, meron namang live na din. Sa Haribon Foundation, maraming Philippine Eagle. Ang laki, ang ganda ng ibon. Okay? So, sir, next, last na to. Sir, paano naman yung sinasabi mong splitting? Nasa na yung decision tree natin? So, dalawang method. Pwedeng text representation. Ito na actually yung decision tree natin. No? Ipifeed mo lang yung model niya. Ang model natin ay yung tree. Remember, ang model natin ay yung decision tree. Yan. Decision tree classifier. Tapos, ano yung mga features? Ang feature ko is yung columns na list. Ito siya. Paano mo i-interpret ito? Paano mo babasahin kapag text-based? Kapag flipper length ko is less than 206.5, ito yung true. Ito yung false. Di ba mahirap basahin? So what if i-convert natin siya sa graphical representation? Okay? Plot tree. Figure, ganito kalaki. Model, feature name, columns, field through, class name. Sir, paano i-decide kung mauna yung added chain strap o Gento? Paano na-decide na mauna yung added kasunod ay chain strap bago yung Gento? Balik ka sa classification report. Nauna ang added kasunod ay chain strap, kasunod ay Gento. Kasi maaaring mamali ka kapag inuna mo yung Gento, kasunod ay ibang penguin, mali na yung decision tree mo. Remember, ang basis ng class name, makikita mo siya sa classification report kung paano siya sunod-sunod. Ito na yung decision tree natin. Mag-generate tayo ng decision tree. So, hintayin lang natin yung graphical representation. So, ise-save ko to. Ito na yung decision tree kung paano magiging basis ng decision natin. Sample. Sample lang magsasample tayo dito. Meron akong flipper length na 200. Okay? Is 200 less than or equivalent to 206? True. Pupunta ako sa left side. May culminant length ako na 40 lang. Halimbawa, is 40 less than or equivalent to 42.35? True. Di punta ako dito. Anong species niya? Adelie. Sir, nasaan yung Gini impurity? I-imagine mo, ito yung mga bola kanina. 105 na red, 45 na blue, 83 na green. Halimbawa lang. Pwede ko pa ba siyang i-split? Yes. I-split. 104, 42, at saka 1. Pwede ko pa ba siyang i-split? Hindi pa siya pure. Up to such time na ito ay 97, 0 at saka 0. Sigurado ako, pag bumunot ako sa box na yan, Adelie lang ang makukuha ko. Gini impurity. Kapag 0 na yung value. Ito, pansinin nyo, Gini, 6.33, 0.09, 0.37, until such time na maging 0 yung value mo, yung probability na magiging siyang chain strap ay 3. Susundan nyo lang yan. Alam nyo ba na nakagraduate ako ng PhD, ang program lang ng prototype ko ay if statement? Hindi ako nagbibiro. Nakagraduate ako ng PhD, gumamit ako ng random forest. Ang laman lang ng software ko, isang katutak na nested if statement. Kasi pwede mo tong i-program ng if statement, tama? If may box akong ganyan. If may box akong ganyan. Ay di ang laman lang ng program ko if statement, naka-nested lang. Naka-nested lang. Hanggang madating ko
Yung end. Ang daming nga lang if statement. Ang daming if statement. Ayan, no? Ang daming instances. Hindi ako nagbibiro. Nakagraduate ako ng PhD dahil lang sa multiple if statement. Pero ang basis ko naman is gumamit ako ng machine learning algorithm. Ipoprogram mo yung prototype. Ginawa ko nga lang yung prototype ko ng 3 hours. Pero ito, ginawa ko to ng 3 years. Kasi nanguha ako ng data eh. Naghihintay ako ng data. 3 years yung yung machine learning model, yung prototype 3 hours, yung defense 1 hour. PhD. Ganun lang kadali. Okay? Eh di gagamit na lang kayo ng decision tree kapag nagtitesis kayo. Hindi ganun kadali. Kasi may hardware component. Sa IT kasi walang hardware component. Panay software lang. Eh sir, nung college ka, di ba, engineering ka din. May hardware din naman kami. Pero hindi kasing hirap nung mga hardware nyo ngayon. Kasi nauna na kami. Okay? So, ito na yung decision tree. Ito yung magiging basis kung paano ipipredict yung penguin. Nagigets ba? Yan. Tapos, kapag gusto mo mag-predict, sir, meron ka ba dyang sample prediction? Ayan, mag-feed ka lang ng data ulit. Wala kasi akong validation data eh. So, halimbawa, ganito yung sukat. So, ipipredict mo lang. Ayan, halimbawa, bagong species. Ayan. Itong measurement na to, ito ay Gen 2. Itong measurement na to, yan ay Chinstrap. Then, yung measurement na to, yan ay Adelie. Ayan. Mag-feed ka lang ng bagong data sa model predict ng validation data. Yung ginagawa natin before. Ito, Gen 2, Chinstrap, Adelie. So, yan yung prediction model ko. Ipoprogram ko lang siya if statement na may text box lang. Ganun lang. Graduate ka na. Pero title muna. Pag walang title, mahirap gumawa ng thesis. Ito yung pinaka-crucial. Para sa akin, mas importanteng may title kaysa wala. Kasi wala kasi simulan eh. Pag walang title, mahirap maggawa ng chapter 1 to 3 at saka 4 to 5. Kaya very crucial nung title. Pag-isipan nyo mabuti. And, pag-isipan nyo din kung sinong gusto nyong kagrupo. Kasi maraming relasyon sinisira din ng thesis. Sa totoo lang. Based sa experience namin. Minsan nagkakagalit dahil lang sa thesis. Ay, di ka sure. Kapag nakasalalay na hindi ka nagagraduate by July, nag-iiba na. Di sa totoo lang, marami kaming na-experience na hindi naman lahat, pero talagang nagkakatampuhan eh. Lalo na pag hindi matapos-tapos. Choose your group mates wisely. Kung kaya nyong solohin, solohin nyo. Kung kaya nyo ha. Totoo lang. Parang pag-aasawa, choose your spouse. Yung makakasama niyo sa buhay wisely. Kasi malaki talaga yung magiging impact niya sa'yo. Ayun, yun lang. Yun lang ang mga moral lesson natin for today. Okay, question? Anyway, recorded naman siya.